Hello mga stories, welcome back sa ating YouTube channel and sa mga content natin. So, well, ito medyo magkakaroon tayo ng balita para dito. Okay, so kamakailan, nag-post ito dahil sa kanyang ay isang article na galing sa Philstar Life ng isang ito ay yung isang the Philippine, yung isang parang foundation ng kumbaga ito yung mga veteran center ay parang pinasara ng dahil lang sa parang kumbaga dahil lang sa negligence. Okay. So, basahin natin dito. Sabi niya dito, the Philippine Pet Birth Control Center Foundation has announced its closure and its faced accusation of deaths due to negligence. So, yun. Ito sabi daw, Foundation took to Facebook is the difficult decision on May 15. Ayan, each of these cases was addressed and it was medically explained to each owner that the deaths were triggered by underlying cases and or owners insisting neutering their pets against medical advice with side waiver points. Yun yung sabi, no? So, each medical procedure carries risk no matter how small or large, what it was taken negatively and twisted to paint as negligent and heartless. So, ito may pinakita ito. Pinakita ito sa na itong post na to. Lalagay ko na lang dito yung yung statement na to kung may willing yung basahin ito, pwede nyo i-post dito. So, mamaya tapos may Tagalog version dito. Mamaya ibabasahin natin. Tapos sabi niya dito, the foundation statement comes after the user accused for negligence. Yung sobrang minahal mo, inalagaan mo, pero binaliwala ka. The Facebook user captioned yung isang video na crying over the box that contained that appeared to be lifeless dog. In her post, she added the hashtag negligence, malpractice, tell the truth, show proof, and tag PVP and a city veterinary hospital. In other clip, the user shared that the dog underwent dental extraction. So, yun, pinakita naman yun. The only one in social media were triggered past address and cases usual and some users slamming PBB, CC, veterinary hospital. This causes PBB Foundation Outpost no longer offers surveillance neutral rates and neutral outreach events. It said, adding that it cannot afford the fees rate and neutral set. At saka may dito merong mayroon sa isang salubin ng isang veterinary doc. Mamaya papanoorin natin ito. So, ngayon, ako dito sabi, ito, ang dahil lang sa dahil lang sa risk na namatay, nagiging parang dahil lang sa pinost niya ito dahil sa social media at umabot niya sa ayun, na parang na-decision na pasara dahil lang doon, diba? So, ako din, yung isang sa kunan niya, harangan natin yung sino yung nag-post nun. At, yun, nakakalungkot, So, ang daming nagsabi dito, ang daming, alam mo kung tutuusin, ang kung dahil lang sila hindi dumadami ang mga yung mga animals, di ba? Like yung mga dogs and cats.
Kasi may isang video na kaya merong kailangan natin ng papakapal para ma-control yung mga birth nila. Alam mo kasi yung mga animal instincts walang sinasantuhan walang sinasambayan. Anytime na pwedeng dumami ang mga animals like dogs and cats dahil hindi nakokontrol. Ang dapat ang makakontrol yung mga ganyan is kailangan sa atin, di ba? Kailangan natin ipakupon for that. Yung nga lang, may sinabi dito na yung nga lang, pag bago nila ipapakupon, may talagang too risky talaga. Hindi naman ako doktor para dyan, pero according do sa mostly sa mga veterinarian, may mga risky talaga. At yun yan na pwedeng ikasama o ikakabuti. Diba? Kaya minsan tinatanong kung masigla ba itong yung alaga mo. Kung pag hindi masigla, meron kasi tayong pwede pagamot muna bago ipapakapon. Kasi ganun yun Kasi hindi naman kasi basta-basta ipapakapon for that kasi kailangan yun ng parang health niya. So, pinanood ko itong video na to tungkol sa kanya, pero hindi ko ipapa-play ko dito sa hindi ko ipi-play dito sa aking video. Medyo sensitive to. Kasi, alam mo naman siya yung parang nag-akusa dito. So, yun. Ngayon, sa sa statements yung nagsaran deserve ba na mapasara ng kanilang ng veterinary clinic dahil lang doon? Masaya ka ba na parang pinagkikitaan mo ang lalo na nag-post ka ng video na humahagulgul ka para lang doon? Ang problema kasi dito, ngayon, yung pinost mo, yung video na to, galing pa ito sa isang fan page. Ano to? Di naman sa di naman ako sa pinapo-point out dito. Hindi ko sabihin, inalaka dito Ano ba dito? Nag-post ka dito sa isang isang business page for para magmamakaawa lang kami. Para doon, tapos for the cloud lang. Di ba? Sorry medyo dito pa lang parang pinagkikitaan mo, tapos nilagyan mo ng mga dito para sirain lang sa isang dahil lang doon. Di ba? So, papanoorin na lang natin yung video at yung statement, pero I think hindi siya ito yung doktor. Siguro nag-reaction lang dito tungkol ito sa ito tungkol ito sa mga death threats, sa mga trolls. So, panoorin natin saglit itong galing ko yan ito sa mga sobrang lungkot ng news na to dahil ang PPBCC ay nagsara. Wherein this owner posted a video do sa lamin ng pet niya na umiiyak, and then may nakalagay na nakatulog daw ang vet na pabayaan daw. And sa caption makikita natin, tinag niya ang PPBCC. It's the Philippine Pet Birth Control Center Foundation. Idea of this foundation is a low-cost neuter clinic. So yung mga nagpapakapon ng mura dito tumatakbo pumupunta. Background of the story, if you didn't know, yung sa video na yon, what happened, nagpa-dental prophylaxis yung owner, and then, blood works were done, ginawa ng CBC, tapos mababa daw yung CBC as what I've read do sa comments. Pumirma rin ng waiver yung owner, alam niya yung risk,
diniscuss daw ng vet. Doon sa video, kaya rin lumala ng ganito, ang dami na rin kasi nag-pitch in na very negative information about the clinic. And at the same time, nakakalungkot kasi just because of one post na push sila na mag-close. After a few days, nag-post si PPBCC ng statement nila. And here it is. So you can pause the video if you want to read the whole statement. To be honest, this is a very devastating news kasi this just opens a bigger issue regarding our industry, mga vets. So let me point out some things that I want to raise. When it comes to social media or things like this, we vets madalas are painted as the bad guy. Sino bang vet ang gusto mamatayan ng pasyente? But to be honest, it takes a toll on our mental health as well. Another issue I see, yung sasabihin nila, yung parang pera-pera lang and mahal daw ang vet services. Kung gusto lang nyo naman pala namin yumaman at magpera-pera lang, sana hindi na lang kami nag-vet. Sana ibang type of service ang ginawa namin na mabilis yung return for money. And sana hanggang doon na lang. Medyo ako. Ang gusto isa-summarize ko na lang. Kasi parang alam mo, nakakalungkot lang talaga parang ang daming backlash, ang daming alam mo yun, parang ang daming ano ba yung pala desisyon ng ibang tao dito. Kasi nakakalungkot imbes na i-report yun doon sa sa mga association dinagaan ito sa sa social media para kaya ipasara ganan na ay ganito parang itong veteran pangit ang servisyo na to. Pinapatay lang, pabaya to, ganyan. Alam mo, parang ginagawa yung Supreme Court ng X, di ba? Yung mga Supreme Court ng Twitter or X, di ba? O kaya, ginagawa yung parang Supreme Justice ang mga comment section, di ba? Imagine mo, bakit hindi nyo nireport sa mga ganito? Oo, sige, pero diba? Ito, sana may mga, alam mo, kung tutuusin, yun nga yung sinabi ko, deserve ba? Nawala ng, yung parang na-shutdown for good or parang nagkaroon ng cease or desist order ng kanilang na veterinary hospital lang para lang doon sa namatayan na yun, di ba? Tapos sasabihin yun, pera lang. Sa tingin ko ba di ba? Hindi kasi alam mo, to be honest, so far wala pa akong alagang any animals, di ba? Kahit aso man yan o pusa, wala pa akong At saka, di ko pa alam yung magkano yung mga rates nun. For me, medyo ang baba naman yung, parang ang babaw naman to, di ba? Para lang dito. Kaya yun nga yung katuloy, bakit yun, yung nakakalungkot, pero parang tinatanggal mo yung nangyari, pero yun. So, for now, wala na tinanggal lang, tapos nagpakahirap yung alam mo ba, na nagpakahirap lang yung umabot sa mag-apply sa PRC, o pumasa sa ganito, tapos ang ending tatanggalin lang, ika-cancel mo lang para doon. Hirap nun, men. Kasi papasa sa yung mga exam para maging veterinary, diba? Wala, nakakalungkot ng isipin for that. Yun lang masabi ko. Nakakalungkot talaga sa 2000. Yun lang mga stories. Thank you.